So mga tol, alam na nga po ng karamihan, matapos pong talunin ni former 3 Division World Champion General Casimero si Japanese Tomohikoshi sa Japan nito lang December 27, agad pong hinamon ni Casimero si former World Champion at top contender sa featherweight division na si Luis Nery. Hinihiling ni Casimero sa promoter niyang si Koki Kameda na ibigay na daw sa kanya itong si Luis Nery. Ilabas na nga daw ni Kameda ang alas niya at paglabanin na daw ang mga alas niya. Subalit wala pa nga pong sagot ang promoter na si Koki Kameda mga tol tungkol sa request ni Casimero. Basta ang sinabi lang ni Kameda, bibigyan niya na magandang laban si Casimero ngayong taon na ito dahil sa impresibong pagkapanalo ni Casimero. Pero kung babalikan po natin ang dating pahayag ni Luis Nery mga tol, hindi ito interesado kay Casimero. Gusto ni Luis Nery na ilatag sa kanya ni Koki Kameda ang mga laban na nararapat para sa kanya. Kasalukuyan pong nasa rank number 4 si Luis Nery sa junior featherweight, number 12 naman po sa IBF featherweight, number 6 sa WBA featherweight at number 6 sa WBC, habang si Casimero mga tol wala sa kahit anong ranking ngayon sa 4 sanctioning bodies. Kaya siguro hindi interesado si Luis Nery kay Casimero. Pero dahil isa po ang promoter ni Casimero at Luis Nery, ayon sa mga eksperto, posible umano mangyari ang laban na yan kapag ginusto ng promoter dahil nasa iisang hawla lang sila. So yan po kasi ang habol ni Casimero, ang pagiging top contender na Luis Nery. Kapag natalo kasi ni Casimero itong si Luis Nery, automatic na makakapasok si Casimero sa featherweight ranking at malaki ang chance na mapalaban si Casimero sa world title shot sa featherweight. Kapag nangyari yan mga tol, muling pag-uusapan ng Casimero versus Inoue dahil nagbabalak na si Inoue na umakyat ng featherweight. Kaya sana maikasa ng promoter ang Casimero versus Nery ngayong taon na ito. Samantala, shinare naman po ni Casimero ang clip ng video noong nagwa-warm up pa lang siya bago ang laban dito kay Tomohikoshi. Sinabi nga po dyan ni Casimero mga tol na mala shotgun daw ang suntok niya. So ganyan na ganyan nga po ang nangyari mga tol. Basag po kasi ang ilong ni Tomohikoshi noong maglaban na sila. Parang sinatgan ang ilong pati ang kamao ni Casimero na maga sa sobrang lakas ng tumama sa mukha ng kalaban. Sa kabilang banda naman mga tol, na-interview po si Inoue ng The Zone. Tinanong siya kung ano daw kaya ang trabaho niya kung sakaling hindi niya pinasok ang pagbaboxing. Sagot nga po dyan ni Inoue, siguro daw baka naging house painter siya. Noong nag-uumpisa pa lang daw kasi siya sa pagbaboxing, sumasama na siya sa trabaho ng kanyang ama bilang pintor at pinapapintura siya ng kanyang ama. Kaya kung hindi daw siya naging boksingero, baka sumunod daw siya sa yapak ng kanyang ama bilang pintor. Pero dahil nag-focus si Inoue sa pagbaboxing, ngayon yumaman na si Inoue sa pagbaboxing at naging superstar pa siya sa Japan at patuloy na gumagawa ng pangalan sa labas ng bansa. Tingin nga po ng mga eksperto, wala pa daw rivalry itong si Inoue. Kahit pa nga daw umakyat ito ng featherweight division, wala pa rin daw itong makakatapat. Sa ibang balita naman mga tol, Ryan Garcia nambugbog ng streamer. So nakipag-sparring po kay Ryan Garcia ang isang streamer. Binugbog po yan ni Garcia hanggang tumiklop sa body shot. Kahit na hindi na pumapalag, tuloy pa rin sa panggugulpi si Ryan Garcia. So sa February 21 na po ang laban ni Ryan Garcia kontra kay WBC welterweight world champion Mario Barrios. Nakataya po dyan ang titulo ni Barrios, ang WBC welterweight world title. Diyan na kaya maging world champion si Ryan Garcia? Ano sa tingin nyo mga tol?